sa bawat isa. Magandang gabi po at ngayong Wednesday din po ay first Wednesday at atin pong ginugunita ang fasting po natin. So, ngayong Wednesday po ay fasting po natin at fasting po natin at ngayon din po ay ang ating prayer cleansing po. So mamaya po ipagpe-pray po natin ang ating buong church kasama po ang school. So inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at tayo po ay manalangin bago po tayo magsimula. Iyuko po natin ang ating mga ulo at tayo po ay manalangin. Aming Diyos, amang nasa langit, maraming salamat po sa kaligtasan na pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Salamat po sa mga biyaya, sa pagsubok na patuloy niyong pinahintulutan sa amin, Panginoon. At ngayon din pong gabi na ito ay humihingi kami ng kapatawaran sa mga nagawa naming kasalanan, Panginoon. Salamat po at ingatan niyo po yung mga kasamahan po naming papunta pa lamang po dito sa simbahan, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo naman po ay mag-aawitan na pangungunahan po ni Sister Mabel Galvez. Sa magpagpalang gabi po sa bawat isa. Yes. Nais ko po bang nais po bang humiling ako sa inyo? Ngumiti po or ngitian natin ang ating mga katabi. Nais ko pong basahin Awit 100 verses 1 and 2. Umawi sa kagalakan ang lahat ng bansa. Si Yahweh ay purihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Ang sabi nga po dito, umawit ng may tuwa. Kaya ngayon pong gabi, tayo'y magkantahan at gamitin po natin ang ating mga kamay sa pag-worship kay Lord. At gusto niyo po sumayaw, welcome po. Sumayaw po tayo at wag po natin pigilin ang ating sarili sa ating pag-worship. Halina't sama-sama. Palakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ay buhay, palakpak. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing ay buhay. Ang ating pong pangalawang kantahin is Dakilang Katapatan. Ito po ang prayer natin. Digin mo, O Yahweh, ang aking dalangin. Tapat ka't matuwid, kaya ako'y dinggin. Tangis sa iyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan. Hindi namin maangkin pagkat ito'y iyo lamang. Walang kupas ang iyong pag-ibig, natatanging katapatan.
maraming salamat sa patuloy na pagpapala at pagmamahal mo sa amin. Sa inyo ang pinakamataas na papuwit pa salamat. In Jesus' name pray, Amen. Thank you po, Sister Mabel. At ngayon naman po, tunay nga po na dakila ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Kaya po dadako po tayo sa ating pasalamat at ako na po ang mauna. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa mga blessing na patuloy niyang pinagkakaloob sa akin at sa aking buong pamilya. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa provision niya sa akin sa pag-aaral at nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi po tunay nga po na kapag po binigay po natin sa Kanya yung buhay po natin ng buong buo, siya po yung kikilos sa mga schedule po natin, siya po ang gagawa ng paraan para maka-attend po tayo ng mga gawain din po niya. Kaya po nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil tunay nga po na kaibuti niya hindi lang po sa buhay ko, sa buhay din po ng pamilya ko po. Sa Diyos po ang papurit pasalamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa time na binigay niya po sa akin para makauwi po sa amin sa Dumaguete. And hindi po kasi alam ng nanay ko na kasama po ako sa uuwi. Dahil hindi po namin sinabi sa kanya. Ako po yung surprise. Pero nung dumating po ako noon, gabi po kasi yung dating namin sa Dumaguete. So pagdating namin, ako yung last na pumasok ng bahay. Nung nakita na niya ako, kasi ang worry po namin dahil nga may schizophrenia siya, baka hindi niya ako maalala. So nung pagpasok ko ng bahay, nakita niya ako, sumigaw siya, and lahat sila nag-iyakan kasi naalala niya ako. And isa yun sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon na mas maayos na siya ngayon. Hindi man siya totally healed, pero mas nakakagawa na siya ngayon, hindi na siya nagsasalita mag-isa, and nakilala niya po ako. After po nun, nag-Sikihor din kami. Ang dami namin experience sa Sikihor and dun ko na-realize yung ganda din talaga ng Pinas. Kahit na ang mahal, pero pinagpapasalamat ko yun sa Panginoon kasi nakapunta din po ako dun. Sa Diyos po ang pupurit pasasalamat. Magandang gabi po sa bawat isa. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa nung linggo pong natapos na orientation fellowship ng mga intercessor. Salamat po sa buhay nila dahil 33 po ang member po ng intercessor, 30 po sila na umattend. At salamat din po sa Panginoon dahil nawawala po yung pagod mo dahil sila po ay nasyahan at nasarapan po sa aming inihandang pagkain. Sa Diyos po ang papurit pasasalamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po nais magpahayag ng pasasalamat sa ating Panginoon dahil sa pag-iingat nung field trip sa MI. Nagpapasalamat ako kasi nung malayo pa 1 month bago mag-field trip, ayaw ni Yuna na kasama niya daddy niya. Hindi naman pwede si Lynn, hindi naman pwede ako. Talagang parang nawo-worry ako baka hindi siya mag-enjoy dahil daddy nga niya ang kasama. Pero salamat sa Panginoon nung mga 1 week na bago mag-field trip, pumayag na siya daddy niya ang kasama.
Oh, so nagbanding silang mag-ama. Yung result naman, nag-enjoy sila. Nag-enjoy, wala namang maayos, nag-enjoy siya. Tapos, nag-enjoy din yung siyempre yung tatay. Tinanong namin siya kung bakit ayaw niya sa tatay niya. Sabi kasi si tatay, si daddy kasi walang pera. Wala daw blow bills. Pero malaking kasiyahan na nagbanding silang mag-ama. Kasi nga, nung dati hindi talaga siya close sa daddy niya. Yung nag-Japan si Cleo, parang matagal sa bago sa naka-recover. Pero ngayon naman, salamat sa Panginoon, malapit na sila sa isa't isa. At yung anak ko, medyo mahaba na rin ang pasensya niya sa anak niya. Kasi dati, maano rin, siguro masakit sa loob niya yung anak niya malayo sa kanya. Medyo napipikon din siya. Pero ngayon, napapasalamat ako sa Panginoon kasi mahaba na rin yung pasensya niya. Pinupuri ko at pasalamatan ng Panginoon. mo sa'min. Ang lahat nito'y biyaya. Karuktong po ng pasasalamat ni Tita Onay. Nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon sa pag-iingat sa lahat ng sumama sa MI. Every time po may field trip, kinakabahan talaga ako palagi. Kasi po ang sisi nun, ako. Kaya tuwing may field trip, ang panalangin ko, weeks before the field trip talaga ang pag-iingat ng Panginoon. Maraming salamat. First time kami na napakaraming sumama, kahit na napakamahal. Pero nag-enjoy po yung karamihan dahil sa walang katao-tao yung pradera, kaya paulit-ulit yung rides ng mga bata. Nagulat ako na yung mga grade 1 at grade 2. Kaya nila yung mga nakakatakot na rides. Tapos puro positive ang narinig ko sa parents. Salamat sa Panginoon. Salamat sa pag-iingat. Salamat sa provision. Salamat sa answered prayer. Papuri sa Panginoon. Tapat ka ng tunay. Magandang gabi. Maraming salamat sa Panginoon. Ako po ay nakadalo ng prayer meeting ngayon. Gusto ko na magpasalamat sa Panginoon una sa lahat dahil ang Baliwag Alliance Church ay lumalago. Na-receive ko po yung report galing sa National Office regarding dun sa ating giving ng Central East Luzon District. At ito yung prayer ko magmula nung ako ay naging National Treasurer. Sabi ko sa district, sana makita naman ang Baliwag Alliance Church na nangunguna pagdating sa pagbibigay. Kaya ito po ay official na sa buong distrito ng Central East Luzon District. Salamat sa Panginoon. Ang number 1 na giver na pinakamalaking naibigay ay Baliwag Alliance Church. Salamat kay Lord sa kanyang katapatan sa atin at sa mga members na nagpapatuloy sa pagiging tapat. Gusto ko rin magpasalamat sa Panginoon dahil 2 weeks ago ako po ay nagbiyahe sa North Cotabato. First time ko lang po makarating doon at nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pag-iingat niya. Yung palang airport doon ay katabi ay mga military camp doon sa Cotabato. Kaya pala ang daming mga militar doon. Dahil maaga kaming dumating doon, kailangan akong kumain. Napakain ako ngayon sa isang Muslim na, dahil puro mga M's doon, napakain ako sa isang kainan na Muslim. Kaya pala naghahanap ako ng kakilala kong ulam. Wala akong kakilala. Kaya nung nagtanong ako, sabi ko, ano po ito? Ano po ito? Ano po ito? Sabi niya, sir, halal po kami dito. Yung halal, yun po yung mga pagkain ng mga Muslim. Ha? Oo. Walang baboy, walang pork. So salamat sa Panginoon yung experience na kakaiba na hindi ko maranasan kung hindi ako nakarating sa national. At salamat din sa Panginoon dahil nakabalik naman ng matiwasay. Nung bumaba ako ng aeroplano, nagtataka ako, maraming nakatingin sa akin. Pagbaba, kasi yung aeroplano, bababa ka ng hagdanan, ang daming mga security, tapos yung mga nagbubuhat, baggage people, nakatingin sa akin. Nahihiya naman ako tingnan sila, nahihiya naman akong kumaway, hindi ko nalang pinansin. Nung nalampasan ko yung mga nakatingin sa akin, hindi nagbago yung kanilang ulo, nandun pa rin sa likod ko yung ulo nila, nakatingin.
yung pala sa likod ko nakatingin. Andoon pala si Alex Cabagnot, kasabay ko sa eroplano. Akala ko ako yung pinagtitinginan. Salamat sa Panginoon, merong mga experiences na katulad nito at naging malaking tulong yung aking pong pinag-aralan sa dissertation para makatulong din sa ibang mga DMSS doon sa iba't ibang mga distrito. Sa Panginoon ang papuri. Papupurihan ka, papupurihan ka. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang. Wala na pong gustong magpasalamat? Ate Maybel. Oh. Hello po, magandang gabi po muli. Nagpapasalamat po kay Lord sa mga blessings na hindi po namin inaasahan. Ngayon po ay, kaya po wala si aking asawa, maglilipat na po kami ng bahay, panibagong bahay po muli ang aming pupuntahan sa, Tilapayong. Medyo malalayo na po kami at magkakasama na po muli kami. Ayun, masaya po dahil yung blessings ni Lord nandun, saka yung blessings na binigyan kami ni Lord ng sasakyan na hindi namin ma-imagine kung paano namin nabili. Pero alam ko si Lord bibigay sa amin ng mga pagpapala na hindi namin ina-expect. At sa kalusugan, lalo na po kalusugan kasi ako'y talagang hikain, lalo po sa gabi. 2:00, hindi po ako makahinga. Kahit na antok ako, hindi po ako may hip-hip ng gamot kasi sobrang antok ko. Gigising na lang po ako pag talagang hindi na ako makahinga. Ayun po yung struggle ko ng mga 1 buwan. Talagang 2:00, gigising ako, inihika. Papuri din po kay Lord dahil hindi niya hinahiyaan na mawalan ako ng gamot. Ayun po, talaga napakahilaga po ng gamot sa isang mahika. Pag naubusan ka, grabe. Talagang parang titirik na yung mata ko. Parang ganun po, talagang ang hirap po talaga huminga, lalo na sa gabi. Pero ayun po, binibigyan pa rin po ako ng kalakasan ni Lord at protection, pati po sa aking asawa dahil bumabiyahe po kami na malayo, nagmamaynilan, Nueva Ecija. Andun po talaga yung protection sa amin ni Lord, kahit baguhan pa rin po siya sa sasakyan at pagdadrive, mga 1 linggo pa lang po, pero si Lord po nagbigay sa kanya ng lakas na loob na bumiyahe. Ayun po, kahit hindi pa niya masyadong expert sa pagdadrive, pero alam ko pong si Lord yung mag-iingat sa amin sa bawat biyahe. Sa Diyos po ang papuwis pa. Salamat. Wala na po. Ako po meron pa. Sorry po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi po nung Sunday po, first time ko pong mag-orientation with the intercessor. So, nagpapasalamat po ako kasi po may bago po akong ministry na ako po yung pinakabata. At masaya po ako na makasama yung mga lola po and also yung ibang kasama po natin sa simbahan. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi po iningatan niya po kami nung nagpunta po kami ng Divisoria nung Monday. Mga mukha po kaming kargador. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi siya po yung nag-provide ng kalakasan namin kasi malayo po yung nilakad namin na may dala-dala kaming mga plastic na mabibigat. Kaya sa Diyos po ang papurit pa salamat. At tinatawagan ko po si Ate Roan para po i-lead po tayo sa ating Thanksgiving prayer. Sige po, tayo po ay sabay-sabay na manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa pagkakataon na ito na ang aming mga kapatid, Panginoon, ay nakapagbahagi ng inyong mga pagpapala na naranasan namin the past few days, Panginoon, the past few weeks. We thank you, Lord, sa patuloy na kabutihan, katapatan, pag-ibig, Panginoon, na naranasan namin mula sa inyo, Panginoon.
We thank you, Panginoon, dahil sa kabila ng ganitong klaseng weather, we thank you, Lord, dahil namin na kayo po yung patuloy na kumikilos sa amin upang sa mga pagkakataon na nararanasan namin yung mga iba't ibang sakit, sa kabila nun, nararanasan din po namin ang inyong pagpapagaling, Panginoon. We thank you, Lord, sa lahat ng experience na patuloy na ipinaparanas niyo po sa bawat isa. At nawa, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, patuloy po naming ibalik sa inyo ito ng may pusong laging handang magpasalamat sa inyo. Kaya patuloy kaming dumudulog sa inyo sa ganitong mga pagkakataon. We thank you, Lord, for this time. In Jesus' name we pray. Amen. At ngayon naman po ay ihanda po natin ang ating mga puso, ating mga isip at ang ating mga tenga sa pakikinig po ng salita ng Diyos na dadalhin po sa atin ni Pastor John Daniel Ong. Kompleto. So magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. So ngayong gabi po tayo po ay dadako sa panibagong tema sa buong buwan ng Pebrero. Ito po yung journey. Sa pamagitan lamang ng biyaya ng Panginoon, kaya tayo makakalahutay, kung sa Bisaya pa, makapagpatuloy sa ating takbong spiritual, sa pananampalataya natin, sa mga pagsubok, ma-overcome natin to sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon. At kung tayong lahat po ay tatanungin, masasabi po natin na yung journey natin sa spirituality natin ay hindi isang tuwid na daan. Minsan may lubak-lubak, putik, minsan masakit, minsan masaya, minsan nakaka-excite, minsan naman nakapanglumo. Pero sa kabila po ng lahat ng ito, gusto pong sabihin ng Diyos sa atin na tapat siya sa mga buhay natin. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, ang Diyos ay tapat. Amen. So alam natin at nararamdaman natin na ang Diyos ay kasama natin sa ating journey. The same God na tumawag sa atin is the same God na siyang magpo-provide ng mga needs natin. The same God na magbibigay ng biyaya niya sa atin para tayo ay makapagpatuloy sa ating takbong spiritual. So ngayong gabi po gusto ko pong buksan po natin ang ating mga Bibles sa Lamentations 3:22 to 23. Lamentations 3:22 to 23. Sa Tagalog po, panaghoy. Basahin ko po sa Tagalog. Sa pamamagitan ng wagas na pag-ibig ng Panginoon, hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nagkukulang. Ang mga ito ay bago tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Para po bigyan tayo ng konting background po, context kung bakit po nasulat yung Lamentations, hindi po tiyak na kung sino po yung author nito. Pero based po sa traditions, naniniwala sila at based din dun sa kung paano nasulat yung Lamentations, sabi po na si Jeremiah daw po ang nagsulat nung book na to. At dahil ito ay sinulat kung saan sa gitna ng trahedya, nakapag-gather sila ng mga poems, nakita nila na si Prophet Jeremiah yung prophet that time. So malakas ang paniniwala nila na si Prophet Jeremiah yung nagsulat ng book nito. At sa buong book po ng Lamentation, makikita at mababasa po natin na ito po ay nagsasaad ng isang malalim na damdamin. Tapat at totoo, honest, na emosyon na kung saan nagpapakita ng pagdurusa ng mga tao that time. So ngayon po, ituon po natin ang ating mga attention sa Lamentations 3, chapter 3. So makikita po natin from verse 1 hanggang sa bandang dulo po ng talata natin. Mababasa po natin dito yung matinding emotion ng author na kung saan kung gaano ka wasak yung building, yung wall, tsaka yung temple, ganun din po kawasak yung puso ni Prophet Jeremiah. Try po natin na i-picture out yung nangyayari sa paligid ni Prophet Jeremiah. Una, sinakop sila ng Babylonia.
Kung tayo man sakupin ng ibang bansa, hindi po magiging masaya yon. So una, sinakop sila ng Babylonia. Pangalawa, kabi-kabilaan yung mga pag-iyak ng mga kababayan niya. Kapag may pananakop, merong force na in-apply doon. May mga namatayan sa kanila. Nawalan ng pamilya, nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng bahay. Bagsak ang kanilang ekonomiya. Makita din natin dito na nakabagsak ang pader at templo ng Jerusalem. Yung wall na nagsisilbing pinangahawakan nila na for their protection. So yung templo na kung saan yung presence ng Panginoon. At pang-apat, kung bakit ganito yung content ng Lamentations, kasi pakiramdam nila, lalo ni Prophet Jeremiah, na parang hindi sila sinasagot ng Panginoon. Naranasan niyo na po ba yun? Na kapag kayo ay nananalangin, parang hindi ko na ma-feel yung presence ni Lord. Parang hindi sumasagot si Lord sa mga panalangin ko. Parang malayo na si Lord sa akin. Na-try niyo na po ba yan? Ako po, may mga pagkakataon na din. So naranasan nila ang mga taon na sila ay masagana kasama ang Diyos. Naranasan nila yung mga pagpapala, paggabay sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng mga prophets. Nananalo sila sa mga digmaan, sa mga battles nila, nakapag-conquer din sila ng mga lupain, na para bang wala na makakatalo sa kanila kasi kasama nila ang Diyos na siyang lumalaban para sa kanila. Pero sa kabila po ng lahat ng ito, sa kabila po ng katapatan at kabutihan ng Diyos sa kanila, pinili pa rin nila na sumuway, tumalikod. At dahil sa kanilang immoral na mga aksyon, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pinarusahan sila ng Diyos. So ang mga Israelites po, noong time na to, ay naging kampante sa mga bagay na nangyayari sa paligid nila. Na parang binibless kami ni Lord, hindi kami makonquer ng ibang bansa. So naging kampante sila. To the point na nakalimutan nila yung ano yung inutos ng Panginoon sa kanila. Ano yung mga gusto tsaka ayaw ng Diyos. At ngayon po, na pinarusahan sila ng Diyos, yung mga bagay na sumisimbolo ng blessings ng Panginoon ay parang nawala na. Nakalimutan nila, na parang na-reset sila. Na parang hindi na nila maalala ano yung feeling ng binibless o ano yung feeling na kasama ang Diyos. So ngayon po, sa ating pag-journey sa Lamentation 3, tingnan po natin kung ano yung matututunan natin sa ating journey naman po. Start po tayo sa Lamentation chapter 3, verse 1. Sabi dito, I am the man who was seen affliction under the rod of his wrath. So sinumula ng author ang kanyang poem sa isang hubad na katotohanan na nagpapakita ng kanyang pagdurusa at ng kanilang mga sinapit. So kung mapapansin po natin dito sa verse 1 to 18, makikita po natin yung napakalalim na emosyon na nilagay niya dun sa words ng pag-construct niya ng isang poem po. Makita po natin dito, for example, sa verse 2, God has driven me into darkness. Pinalayas niya ako at pinalakad sa dilim sa halip na sa liwanag. Verse 9, God has walled me in. Hinarangan niya ng pader na bato ang aking landas. My prayers feel block. Kahit na humingi ako ng tulong, hindi niya ako pinapakinggan. Sa verse 18, my hope feels shattered. Nawala na ang karangalan ko at lahat ng pag-asa ko sa Panginoon. So imagine po natin kung ano yung kalagayan ni Prophet Jeremiah kaya nasabi niya yung mga bagay na ito. Without exaggeration po sinabi niya ito dahil ito yung nararanasan at nararamdaman nila that time. Sa buong book po ng Lamentations, makikita po natin na hindi po silent ang Bible sa pag-express ng emotions natin sa Panginoon katulad ng kalungkutan, ng kapighatian, in pain, namatayan. So nais ng Diyos na maging tapat tayo sa ating mga words. Kapag kausap natin siya sa pananalangin, nais ng Diyos na maging tapat tayo. Maging tapat tayo sa nararamdaman natin, sa pakiramdam natin dahil ang Diyos ay hindi malayo sa atin. There are times na feeling natin malayo ang Diyos sa atin, pero hindi po, baliktad po. Sa tuwing tayo po ay gumagawa ng kasalanan, nagdi-disobey tayo sa Kanya, ang nangyayari po, lumalayo po yung heart natin sa Panginoon. Kasi lumalayo tayo dun sa nais ng Diyos para sa atin. Sa unang hakbang po para makatanggap tayo ng tulong
mula sa ibang tao, ito po ay sa pamamagitan ng pag-acknowledge na tayo ay mahina. Pag-acknowledge na tayo ay nangangailangan ng tulong. Ang pagpapakita po ng honest vulnerability ay hindi kahinaan. Pero sa ating mga Pilipino po, medyo hindi po ito katanggap-tanggap, hindi welcome kasi medyo hardcore po yung mga nani at tatay natin, lolo at lola natin. So may tanong po ako. Sabihin niyo po kung mag-a-agree po kayo sa akin ha. Naranasan niyo na po ba na makarinig kapag kayo po ay namatayan sa lamay ng mga ganitong kataga? Number 1, huwag kang malungkot. Nasang mabuting kalagayan na siya. Isipin niyo po, namatay ko yung, kunyari yung asawa niya, no? Huwag kang malungkot. Kasama na siya ni Lord. Pangalawa, ano ka ba? Huwag ka umiyak. Ayaw ni kapatid na umiyak ka. Patay nga ni yung tatay ko, hindi ka mamamatay. Ay, hindi ka mamamatay, hindi ka iiyak. Pangatlo, Kristiyano tayo, hindi dapat tayo nalulungkot sa pagkawala ni brother. Kasi kapiling na siya ng Panginoon. Sadya talagang nauna lang siya. Meron pa, mas mabuti pa ang kalagayan niya kaysa sa atin na nandito sa mundo. Na parang ini-invalidate yung feelings natin, no? Meron pa, ito po yung hindi ko matanggap-tanggap. Piliin mong maging masaya. Isipin nyo, nakalata yung tatay mo dyan. No? Piliin natin maging masaya. Pero paano? Okay lang na umiyak. Kasi nakakayak nga naman. Okay lang malungkot. Kasi namatayan ka nga. Pero kung titignan po natin, hindi po welcome sa kultura natin yung pag-express ng ganong mga emotions. Madalas yung remedy o para makidalamhati ka doon sa kapatid mo nagdadalamhati ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng comforting words. Pero minsan kailangan mo lang samahan siya, pakinggan siya para makatulong ka. Katulad po ni Jesus, nung namatay si Lazarus na kaibigan niya, anong ginawa ni Jesus? Umiyak. In the Garden of Gethsemane, nakita natin yung pagiging totoo sa mga salita ni Jesus nung nananalangin siya sa Panginoon, sa kanyang amang nasa langit. Pinakita ni Jesus na siya ay 100% human, na ang tao ay may mga limitations, na si Jesus man din ay nag-express ng ganong emotions. He plead to the Father na kung maaari tanggalin na lang yung sufferings na pwede niyang harapin. Pero sa dulo ng kanyang panalangin, pinag-pray ni Jesus na ang will ng Father ang mangyari, hindi yung will niya. Valid ang ating mga emotions at ina-acknowledge ito ng Panginoon. Pero sa kabila ng nararamdaman natin, dapat nagbubunga ito sa pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon. Na sa kabila ng ating mga nararamdaman, nananatili siyang tapat at hindi nagbabago. Kasama natin ang Diyos during our sufferings. At sa biyaya ni God, meron tayong kakayahan na magtagumpay at magpatuloy. Pero hindi po nangangahulugan na meron tayong biyaya ni God, hindi na tayo nag-encounter ng mga sufferings. Meron pa rin pagdurusa along the way. May mga times na napapatanong tayo, tama ba itong pinupuntahan ko? Tama ba itong tinuro ni Lord sa aking daan? At meron pang pagkakataon na merong confusions. Kasi naglalaban yung will natin tsaka will ng Panginoon. Ito yung mas madaling ruta eh. Pero bakit dito sa mas makipot na daan? So hindi natutuwa ang Diyos kapag nakikita niya yung taong nadudusa. Pero inaalaw niya na pagdaanan natin ito para mas lalo tayong lumapit sa Kanya at kumapit sa Kanya para mas lalong maihayag ang Kanyang kadakilaan sa ating mga buhay. So inaalaw ni God na maging totoo tayo sa Kanya. Gusto ni God na maging totoo tayo sa Kanya. Kaya sabihin natin sa Kanya ang lahat ng ating mga pinagdadaanan. Kung babasahin po natin ang verse 1 to 18, meron ba dyan na isang verse na kung saan nakaka-relate ka? O merong pinagdadaanan mo ngayon na exacto dun sa verse na yon? So, babasahin ko po sa inyo, verse 1 to 18. Isa ako sa mga nakaranas ng parusa ng Panginoon dahil sa kanyang galit. Pinalayas niya ako at pinalakad sa dilim sa halip na sa liwanag.
Paulit-ulit niya akong pinarusahan araw at gabi. Pinahina ang aking katawan at binali ang aking mga buto. Sinalakay niya ako at ibinalanggo sa paghihirap at pagdurusa. Inilagay sa kadiliman na parang isang tao na matagal ng patay. Kinadena ako at ikinulong upang hindi makatakas. Kahit na humingi ako ng tulong, hindi niya ako pinapakinggan. Hinarangan niya ng pader ang aking landas at pinaliko-liko ang aking daadaanan. Para siyang oso o leon na nag-aabang upang salakayin ako. Kinaladkad ako palayo sa daan at pagkatapos ay nilapa at iniwan. Iniumang niya ang kanyang pana at itinutok sa akin. Pinana niya ako at tumagos ito sa puso ko. Naging katawa-tawa ako sa mga kalahi. Buong araw nila akong inaawitan ng pangungutya. Pinuno niya ako ng labis na kapaitan. Nabungi ang ngipin ko dahil pinakain niya ako ng graba at saka tinapak-tapakan niya ako sa lupa. Inalis niya ako sa maganda kong kalagayan at hindi ko na naranasan ang kasaganaan. Nawala ang aking karangalan at lahat ng pag-asa ko sa Panginoon. Sometimes po, nandun tayo sa point na mahal ko ang Diyos, mahal ko si God, pero pakiramdam ko, wasak tsaka sugatan ako. Feeling ko empty. Minsan po, nasa point tayo ng life natin na naniniwala ako sa Diyos. Pero pakiramdam mo walang pag-asa na makaraos ka sa sitwasyon mo. Gusto po sabihin sa inyo, mga kapatid, mga nanay at tatay, na ang grace ng Panginoon ay kakatagpuin tayo kung nasan tayo ngayon. Kaya hindi mo kailangan magkunwari. Hindi mo kailangan i-fake na strong ka. Maaari kang lumapit sa Panginoon ng may buong katapatan. Kung susuriin po natin ang ating mga pinagdadaanan, maaari nating sabihin na imposibleng malagpasan natin ito. Ngunit totoo ang mga pangako ng Diyos na ang mga pagsubok na inatang niya para sa atin ay hindi para pasanin natin ang mag-isa. Ito ay inilagay sa atin. In temptation, yes. Hindi tayo binibigyan ng pagsubok na hindi natin kayang lagpasan, pero hindi ibig sabihin na makakalagpas tayo on our own sa kakayahan natin. Lahat ng pagsubok, whether we can carry it well or not, should make us surrender everything to God, depend on Him alone, and allow Him to prove Himself powerful. Marami naman po sa atin na sanay sila na sinasarili yung mga problema, na parang ayaw nila magpaabala. Ayaw nilang ipakita na vulnerable sila, na weak sila. Pero habang ino-overthink natin ang ating mga problema, lalo tayo nagkakaroon ng problema. Basahin po natin yung verse 19 and 20. Sabi sa verse 19, napakasakit isipin ang mga paghihirap at pagdurusa ko. At kung palagi ko itong iisipin, ano po yun nasa version ninyo? Kung palagi ko itong iisipin, manghihina ako. Minsan po, kailangan lang natin mag-pause. Minsan kailangan natin huminga. Kumalma. At tignan natin yung sitwasyon natin sa mas malayong posisyon, sa mas malayong angle. Sa ibang perspective. At alalahanin natin na ano ba yung mga pangako na binigay sa akin ng Panginoon? Ano ba yung sabi niya na kailangan kong tanggapin? Ano ba yung mga kamanghang-manghang bagay na ginawa niya para sa akin? Try po natin i-reflect lahat ng goodness and yung greatness ni Lord sa life natin kung nasan tayo ngayon. Para po sa pag-face natin ng panibagong struggles, mga bagong problema sa ating journey, meron tayong fuel para mag-push sa atin, mag-motivate sa atin na panghawakan muli yung mga pangako niya. Verse 21, but this I call to mind, and therefore I have hope. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, great is your faithfulness. Pero nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naalala ko na
Ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang hanggan. Iyan ang dahilan kung bakit tayo ay hindi lubusang nalipol. Araw-araw ay pinapakita niya ang kanyang habag, dakila ang katapatan ng Panginoon. Lamentations 3:21-23 is the heartbeat of the lamentation. Ito po yung pinakabuod ng buong book na Lamentation. Sa sitwasyon po ni Prophet Jeremiah at ng mga Israelites, hindi po sila umabot sa tuluyang pagkawasak o tuluyang pagkaubos hindi dahil merong faithful sa kanila at in-spare ni Lord yung life nila, pero dahil tapat si Lord sa kanila. Kahit na makulit sila at laging sumusuway, ang mga Israelites ay naranasan pa rin nila yung awa at pagpapatawad ng Diyos. Dahil laging bago ang habag ng Diyos sa kanila, araw-araw. At sa gitna ng kanilang pagbagsak at sa sitwasyon na meron sila ngayon, meron pa rin silang pag-asa. Hindi dahil sa pinanganak silang strong o mandirigma, victorious o tagabaliwag sila, pero dahil dakila ang katapatan ng Diyos sa kanila. Ang iba po sa atin, tinitignan po yung biyaya ng Panginoon bilang isang moment na ng life nila. Isang series lang o isang episode lang. Na pagkatapos nila ma-overcome ito, nakalimutan na nila yung ginawa ni Lord. Kaya uulit lang sila. Kung saan sila nadapa, doon sila muling nadapa kasi nakalimutan nila yung mga tinuro sa kanila ni Lord. Yung grace na sinupply ni Lord sa kanila along the way. Ang biyaya ng Panginoon para sa atin ay isang journey na kung saan makita natin yung kahalagahan ng pananatili natin sa paanan ng Diyos at ang pagpapatuloy nating tapat at pagsunod sa Kanyang mga salita. Kung magiging faithful lang po tayo sa pag-obey ng mga sinasabi ni Lord, kung maging tapat lang tayo sa pag-serve sa Kanya, kung ang goal ng life natin ay i-pursue siya at makilala siya, mas makikilala po natin ang Panginoon na nagbigay ng biyaya para sa atin. At sa ating spiritual journey po, mahalaga po na maging aware tayo at sensitive sa leading at pagkilos ni God sa buhay natin upang makita natin yung importansya ng biyaya ng Diyos sa mga buhay natin. Kung wala po yung grace ng Panginoon, kung wala yung grace na sa atin na tumulong, kung wala yung grace na naranasan, wala po tayong kapayapaan. Kung wala yung grace ng Panginoon, wala tayong pag-asa. Ang lahat ng meron tayo dito sa mundo at lahat ng kung anong meron tayo ay sa pamamagitan lamang ng kanyang kabutihan at biyaya sa ating mga buhay. At sa aking pagwawakas po, in-encourage ko po kayo na yumuko. Tsaka pumikit. Lahat po tayo dito ay may kanya-kanyang takbuhin, may kanya-kanyang journey. Yung iba parang nasa simula na lang ulit, yung iba nasa peak. Yung iba naman po ay hindi po alam kung nasan sila. Pero samantalahin po natin yung oras na ito upang kausapin natin ang Panginoon. Sabihin po natin sa Kanya yung mga bagay na nagpapahirap sa atin. Yung mga bagay na umahad lang sa atin upang makita natin yung peace at hope na galing sa Panginoon. Maging honest po tayo sa Kanya sa mga words natin. I-express natin sa Kanya. At kung sobrang bigat naman po at wala tayong tamang salita, pwede po nating iyak ito sa Panginoon. Kasi ang Diyos po ay nakikita tayo sa ating mga pinagdadaanan. Naririnig niya po ang ating mga panalangin. Pagkatapos nating sabihin sa Kanya yung mga words, yung mga bagay na nagde-describe kung ano yung emotions natin ngayon, yung condition ng heart natin ngayon, it's time to let go. Bigay natin sa Kanya at hayaan natin na si Lord ang kumilos at umayos para sa atin.
oras po na ito, i-allow po natin yung song na mag-resonate sa ating pasalamat sa Panginoon. Awitin po natin ang Kay Buti-Buti Mo, Panginoon. I request everyone to please stand. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong tawa ay magpawalang hanggan. Minsan pa po, kay buti-buting Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong tawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y unang babago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan po sa aming mga buhay. Thank you po dahil alam po namin sa aming journey, hindi po kayo nawaglit sa aming mga tabi. Kasama po namin kayo, Panginoon. Sa mga oras po na hindi namin alam yung sasabihin sa inyo, hindi po namin alam yung mga decisions na gagawin namin. Napuno kami ng aming mga emosyon, napuno kami ng mga problema namin. We pray, Panginoon, na kayo po ang mag-carry ng aming mga burdens, Panginoon. Na kayo po ang siyang tumulong sa amin. Akayin kami, Panginoon, palapit sa inyo. Sa mga pagkakataon na hindi namin ma-express yung gratitude namin sa inyo, Panginoon. Nawa, maging enough na po yung pagyakap mo sa amin. Maging enough na po yung mga pangako niyo po sa amin upang magbigay sa amin ng comfort, ma-motivate kami to pursue yung righteousness. I-pursue yung mga bagay na nais niyo po para sa aming mga buhay. We pray sa journey na ito na maging start ito upang kami po ay makapag-pour out ng aming mga saloobin, Panginoon, na maging tapat kami sa aming mga nararamdaman. Dahil alam po namin na concern po kayo sa amin. Alam po namin na nakikita niyo po kami naghihirap ng durusa. At alam po namin na hindi po kayo natutuwa sa mga ganitong bagay na sinasarili namin. Kaya ngayon po, Panginoon, inaalaw po namin ang mga sarili namin na maging vulnerable sa harapan ninyo. Magpakita ng aming weakness, Panginoon, upang sa aming mga kahinaan, ma-highlight, Panginoon, ang inyong kadakilaan sa mga buhay namin. Mas makita na kung gaano ka namin kakailangan sa mga oras na to. Makita namin na it is impossible, Panginoon, na
na mamuhay sa mundo ng malayo sa inyo. We pray sa aming mga ministries, sa aming family, sa aming mga sarili. So ano man po yung definition namin ng journey na to, we pray na kayo po ang siyang sumama sa amin. Maging tapat po kayo sa inyong salita. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na mag-respond sa love na to. Mag-respond sa katapatan niyo, Panginoon, with obedient heart. We pray for each one of us, Panginoon, na nag-struggle ngayon. Nakikita mo, Panginoon, yung sitwasyon kung nasan siya. Kung ano man po yung struggle na ngayon, we pray na kayo po ang patuloy na kumatagpo sa kanyang mga panalangin. May your hands, Panginoon, ang siyang mag-comfort at magpunas ng kanyang mga luha. And we pray, Panginoon, na maging kapatid kami sa Kanya. Impress niyo po sa mga hearts namin kung sino po yung nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng comfort, nangangailangan ng encouragement, nangangailangan ng rebuke, nangangailangan ng love. We pray, Panginoon, na kayo po ang patuloy na mabigyan namin ng glory and honor sa aming buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makaupo na po tayong lahat. Maraming salamat, Pastor. Ngayon po tayo po ay dadako sa ating dalanginan sa gabing ito. At tayo po ay nasa ating prayer and fasting and also cleansing sa atin pong physical church. At ngayon, akin pong sabihin sa inyo kung saan po yung ipagpipray natin. Tayo po ay mayroong 8 lugar na ipapanalangin sa gabing ito. Una po, yung atin pong basketball court, yung atin pong parking area. Dito po sa may bandang dyan at yung daanan po dito sa gilid, atin po yung ipapanalangin na lahat po ng dadaan sa ating church ay makita yung pagpapala mismo sa atin mismong mga members ng church. Pangalawa, yung atin pong pastor's office, pastoral office. Ipag-pray din po natin yung karunungan sa mga pastor, ang pastoral team at maging ang CMT na nananalangin dito. Kasunod po dyan, yung 4 po na poste ng ating church, ibig sabihin yung vicinity ng ating church, panalangin po natin na lahat po ng mga nakaupo dito, lahat po ng pumapasok sa church natin ay lumago spiritually at makita yung halaga ng pagkakaroon ng Diyos sa ating buhay. Ang sunod po yung ating pong pulpit kung saan nakatayo ang ating pong mga kapatid tuwing Sunday and even Wednesday. Ipanalangin po natin na sanctify yung lugar, yung pulpit natin na makita yung humility doon sa lahat po ng tumatayo dito. Yung makita ng lahat ng mga tumatayo na ang mga bagay na ginagawa natin dito sa loob ng church ay ginagawa natin para sa Panginoon. Yung sunod po is yung ating kitchen. Ipanalangin po natin pag-iingat sa lahat po ng nagluluto dyan, pag-iingat sa lahat ng dumadaan at gumagamit. Ang next po is yung Balka classroom po natin. Meron po tayong 2 rooms na ipagpipray, yung sa baba at yung sa itaas po. Then after po nating mag-pray, bumalik lang po tayo sa ating mga upuan at patuloy na manalangin, ipanalangin ang mga taong naisip natin na ipanalangin, mga bagay na dapat po nating ipanalangin para po sa ating iglesia. Pero bago po tayo tumuloy sa ating pong dalanginan, nire-request ko po muna ang bawat isa na ipanalangin po natin ang ating mga sarili o hingi po natin ng kapatawaran lahat po ng mga kasalanang nagawa natin, mga pagkukulang natin sa ating kapwa at maging sa ating Panginoon. At sa ilang sandali, pangungunahan ko po ang lahat para sa panalangin ng pagsisisi. Tayong lahat po ay yumuko at tayo po ay manalangin.
Panginoon, sa gabing ito, nais po naming ilapit ang aming mga sarili sa inyo. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng kasalanang aming nagawa. Meron po kaming mga nagagawang patago na nais po naming ihingi ng kapatawaran sa inyo. Maging yung mga kasalanang harap-harapan naming ginagawa, nais din po naming ipaabot sa inyo. At maging yung mga kasalanan na ayaw naming tanggaping kasalanan, nais din po naming ipagkatiwala ang lahat ng ito sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng puso na marunong magpakumbaba upang aminin ang aming mga pagkakasala. Alisin niyo po sana sa aming buhay yung aming pride at palitan niyo po ito ng pusong handang sumunod at handang magpasakop sa inyo. Sa gabing ito, sa amin pong sama-samang pagpanalangin, amin pong hinihiling, Panginoon, ang inyo pong pagtatama sa aming mga puso upang ang aming mga dalangin ay umabot sa inyo at maging katanggap-tanggap sa inyo. Patuloy po naming hinihiling ang pagpapala ninyo sa aming iglesia. Throughout the years, nakita po namin ang inyong kamay na siyang kasama namin sa amin pong paglalakbay bilang mga tagasunod ninyo sa iglesyang ito. At patuloy naming hinihiling, Panginoon, ang inyong pagpapala rin sa amin sa mga susunod pang mga taon ng aming mga buhay. Sa gabi pong ito, nais po naming ipagkatiwala sa inyo ang aming church, ang aming mga kapatiran, mga kapatid namin na wala rito, ang aming mga kapatid na merong karamdaman. Lahat po ng mga maabot ng aming dalangin ay amin pong ipinagkakatiwala sa inyo. Ang lahat po ng ito ay aming pinagpapasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maari na po tayong tumuloy sa mga lugar na nais po nating ipag-pray.
Muli po, magandang gabi po sa bawat isa. At ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating offering po. At papaikutin ko na lang po yung offering. Magbibigay po ako ditong isa, tapos dito po isang offering bag po. Tayo po ay manalangin. Ipanalangin po natin ang ating offering. Let's pray po. Aming Diyos, amang nasa langit, maraming salamat po sa kabutihan nyo sa bawat isa at tunay nga po na binabalik po namin sa pamamagitan ng pinansyal, Panginoon, ang aming mga offering, Panginoon, sa kabutihan nyo po sa amin, Panginoon. Dalangin po namin na magamit po ito sa ikalalagupan ng inyong simbahan, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dumako po tayo sa ating announcement. Next Wednesday po, ang participants po natin, ang speaker po natin ay si Brother John Bibat. Ang presider po natin ay si Sister Nery Ledesma. Ang song leader po natin ay si Sister Joshua Bautista. Ang food assign po natin ay ang women po. Then last week po, ang offering po natin ay 900 pesos. Ang attendance po natin ay 63. Palakpakan po natin ng Panginoon. At para po sa ating closing prayer, tinatawagan ko po announcement pa daw po si Ma'am Grace po. Magandang gabi po sa ating lahat. So ito lang po ay maigsing announcement po para po sa ating unang event ng ating month-long celebration. Ano po yun? Sa Sabado? Ang ating medical missions. So, una po, purihin po ang Panginoon dahil meron na po tayong gamot. Na ipamimigay po sa Sabado. Purihin po ang Panginoon sa mga sponsors, sa mga donations, and sa mga supportive friends natin na napaka-supportive po para sa event na ito. Yan po ay answered prayer. So, purihin po ang Panginoon. Ang prayer request po natin para po sa ating medical missions ay una, ang availability po ng ating mga doctors. As of now po, ay mayroon pong 3 confirmed. Yung isa po ay pag-pray po natin na maging available po siya sa Saturday para mas marami pong makater na mga pasyente. Pangatlo po, pag-pray po natin ang magandang panahon para mas ma-accomplish po natin yung ang purpose ng ating medical mission. Hindi lang po sa kalusugan ng ating mga kapatiran at mga community members, kung hindi pati rin po ang kanila. Mas mahalaga po yung kanilang kaluluwa. So pag-pray po natin ang mga counselors na may share po nilang gospel, lalong-lalo na sa mga pupunta po dito na mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. At ang panghuli po na ating ipag-pray ay yung preparedness din po ng mga pupunta po dito na maging open po sila na pag sila po ay shinare ng gospel, maging open po sila sa pagtanggap po ng gospel. At ang panghuli po ay meron pong akong request. Ito po ay dahil mayroon na pong nabuong committee po ang ating medical missions, so nakompleto na po ito, mayroon na rin pong bilang at may mga specific task and instruction na po sa bawat
member po ng committee. Ngayon po, ang pakiusap ko po ay, alam ko po na marami sa atin gustong tumulong, gustong magkipag-participate po para sa gawain na ito. Pero ang request po ng ating committee po ay ipaubaya po natin ito sa mga napiling committee po, members ng committee. Makikita niyo po sila sa Saturday, sila po yung mga naka-uniform. So sila po ay official committee po ng ating medical mission. So kung kayo po ay gusto nyong sumuporta, pwede po kayo mag-invite ng mga may nararamdaman ng mga kapitbahay, pwede po yun. So, pero hindi ko po ini-encourage na magstay po tayo dito dahil mayroon po tayong 6 stations. So sa bawat station po na yun, ma-occupy po lahat ng mga upuan at sa lahat ng corners ng ating church. So wag na po tayong dumagdag para dun sa, nakikita ko na po kasi kung gaano kadami. So wag na po tayong dumagdag dun sa pampasikip po sa loob ng church. Kundi after po ng ating check-up, mauwi na po tayo at isama nyo na lang po sa panalangin yung ating event. So yun lamang po ang pakiusap ko po at sana po maintindihan po ng lahat na ito po ay para po sa kaayusan ng ating event. Kasi po pag wala po tayong gagawin dito ay baka tayo pa yung mag-create ng mga unforeseen situation. Pag-pray din po natin ang ating head sa event na ito, si Dr. Pats, na bigyan din siya ng wisdom ng Lord para sa mga unforeseen situations. Alam natin na sa bawat event ay hindi natutuwa ang ating kaaway. So pag-pray po natin ang wisdom para sa ating head, na ma-instruct po niya lahat ng members ng committee ng maayos at maging maayos po ang ating event na ito. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Thank you po, Ma'am Grace. At para po sa ating closing prayer, tinatawagan ko po si Pastor ID Angeles. Opo, sabi po. Ikaw po. Sige, tayong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Wala tayong merienda, no? Ay, fasting nga pala ngayon. No. Sige, manalangin tayo. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami sa gabing ito na inyong pinagkaloob upang kami makapagsama-sama sa panalangin. At muli, kagalakan ng puso namin na mayroon itong itinuturo, mayroon itong binubuo sa aming puso na maging matiyaga, maging disiplinado, at laging handang makipagbaka sa panalangin. Maraming salamat, Panginoon. Alam namin, bagamat hindi namin makita, pero kayo ay gumagawa. Sa panahon ng inyong mga anak ay nagsasama-sama sa panalangin, mayroon kayong ginagawa na kamangha-mangha na ikagugulat ng inyong mga anak na sa inyo ay nagtitiwala. Sa aming pagwawakas, dalangin namin ng inyong pag-iingat sa aming pong pag-uwi, hanggang sa susunod naming pagkikita, at aming tinataas ang lahat ng mga gawain na nalalapit para sa aming anibersaryo. Ang pangalan ninyo ang matanyag. Ang kaluwalhatian ninyo ang makita. Hindi ang tao, hindi ang aming denomination o aming church. Kayo, Panginoon, ang siyang makilala. Sa inyo namin niaalay ang lahat ng ito na may pagpapasalamat sa aming puso. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat.